Pakitawag yung medic, Ang buong katawan ni Daxen, kapansin-pansing sugat-sugat. Mula sa Antique. Daxen, come on down! Gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat ng mga nagbahagi ng kanilang mga kwento o yung mga nagparating sa amin ng mga kwento. Katulad ng nag-post at nag-tag sa amin ng kwento ni Daxen. Ito po yung batang may pambihirang sakit, kaya nagkasugat-sugat ang halos buo niyang katawan, pati talukap ng kanyang mata. Hindi lang naantig ang marami sa kanyang kwento, marami rin ang tumulong. Oras ang kalaban nila noong mga sandaling yun. Ang 14 anyos na si Daxen, nahihirapan ng huminga. Okay ka lang? Medyo mahirap huminga. Pakitawag yung medic, Ang buong katawan ni Daxen, kapansin-pansing sugat-sugat at nagdurugo. Ang kanyang mata, pirmiring nakadilat. Walang nakakaalam ng tiyak na sakit ni Daxen. Kaya ang kanyang mga kapitbahay, pinagtulungan na siyang isinakay sa duyan na itinali sa kawayan. Okay lang matsyag mo, Dax? Okay lang, okay lang. Okay lang? Okay na. Ora agar pagsalak? Okay. Pareklamo ka ha? Kung ano matsyag mo ha? Maingat nilang ibinaba si Daxen mula sa bundok. Wala sa amin itong pagod na ito, basta makatulong kami sa mag-anak namin. Kung pwede lang daw niyang makapiling ang kanyang ina na nung mga sandaling yon, kumakayod sa Singapore bilang domestic helper, si Daylin. Hindi talaga ako nagde-day off kasi sabi ko sa sarili ko, mag-iipon talaga ako para sa mga anak ko. And then ito na nga din po yung nangyari. Sobrang hirap talaga kasi nung nagkasakit siya, sabi ko sa amo ko, kahit mababaon ako sa utang, para maggumaling na siya. Mula sa simpleng pantal lang sa mukha, ang kanyang buong katawan unti-unting nagsugat at nagdugo. Ako makatulog kasi yung sakit, tapos nagluluha. Nilalagyan ko na ng kumot yung may mga langaw. Tapos may kumalaw, katit, tapos parang may ingat mati pag nahanginan. Sabi ng kapatid ko, baka hindi mo ito maabutan. Pag tumunog yung cellphone mo, maiisip mo na siguro may masamang balita. Baka pag uwi ko, hindi ko na siya mayayakap. Ang tumatayong pangalawang ina niya, ang kanyang tiyahin na si Teresita. Hindi ako nadidiri niya. Kasi alam ko naman na hindi nakakahawa yung sakit niya. Yung pagmamahal na minakusagan na sobra pa sa mga anak ko, parang gumaling lang siya. Yung pagmamahal niya kay Daxen, parang sobra pa sa anak. Hindi siya nagsasabi nga, uwi ka na, pagod na ako. Hindi siya nagsasabi kasi sabi niya, sino pa ba magtutulungan kung di tayo? Gusto mo ko kasi gusto ko pang gumaling. Isang buwan lang matapos ma-admit si Daxen sa ospital dahil na rin sa bayanihan sa kanilang komunidad at sa galing ng tumingin sa kanyang mga doktor. Gayon din sa mga donasyon mula sa mga manunood ng KMJS. Si Daxen himalang gumaling.
pinagpapasalamat daw noon ni Daxen ang pag-uwi ng kanyang ina. Daxen! Love you, Dax. Sorry kung wala si Mama pag masakit mo. Mayad ka gid ka, di ba? Hambal ko mayad ka gid. Akala ko dati di na ako tatagal. Ngayon, guro. Sa hapong ito, meron tayong espesyal na makakasama. Ang isa sa mga patunay na makapangyarihan ng mga istorya, nakakapagpabago ng buhay. Mula sa Antique, Daxen, come on down! Kasama ni Daxen ang kanyang tita Teresita na siyang nag-alaga sa kanya. Yung mami mo nasa Singapore na ulit? Opo. Okay. O Daxen, una sa lahat, kamusta ka? Okay naman po. Anong reaction mo nung pinalabas namin uli yung mga video mo? Naiiyak po. Naiiyak siya. Batiin mo muna yung ating mga storytellers. Hello po. The power of stories, guys. Ito si Daxen ngayon. Ang mami niya nasa Singapore, bumalik sa pagiging OFW kasi marami pang gamutan na kailangan si Daxen. Tama ba, Daxen? Opo. Kamusta ka? Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Wala naman po. Nag-aaral ka? Wala. Matipid Opo, nag-aaral pero nagmo-module lang. Nag-module. Opo. Anong grade mo na ba? Grade 10 lang po. Palakpakan natin si Daxen. Aral lang ha, laban lang. Daxen, ito hindi ko natanong sa'yo eh. Nung bang nag-aagaw buhay ka, alam mo ba yun nangyayari? Yung dinala ka sa ospital, mga ganon. Conscious ka nun eh, di ba? Opo. Ano nasa isip mo noon? Iniisip ko na lang po kung mabubuhay pa ko o hindi na. Pero lumakas yung loob ko na mabubuhay talaga ako. Ano nagpalakas sa loob mo? Yung mga tumutulong po sa akin. Dahil din sa kanila. Opo. Ma'am Teresita, kayo po, paano nyo ba pinalakas ang loob ni Daxen? Una-una po, yung panalangin talaga na sana bigyan siya ng pangalawang buhay. Ano sinasabi niyo ho sa kanya nung halos bumigay na ho siya? Layo nung binagtas nung bayanihan nila, binaba pa sa bundok, nakahamok na makeshift, yung parang duyan po. No ho? Ano sinasabi niyo ho sa kanya? Dapat labanan namin. Laban lang. Ganun. Laban lang kasi alam namin na kaya namin ito. Okay. Daxen. Pangaralan mo ngayong ating storytellers tungkol sa mga mahalagang leksyon sa buhay na pwede nilang baunin. Isipin mo yung gustong-gusto mong maipayo sa kanila. Kasi itong mga bata pa, malayo pa yung, katulad mo mga bata pa, malayo pa yung kanilang lalakbayin. Pero ikaw kasi parang kumbaga nakadalawang lifetime ka na nakadalawang buhay ka na Anong pwede mong maipayo sa kanila? Lalo na dun sa may mga pinagdadaanan na akala nila ayaw na nilang mabuhay, yung mga ganon. Sige, payuhan mo sila ng matalinhaga, ha? Sige. Ang mapapayo ko lang po ay pag sumuko sa buhay at laban lang. Yun lang. Yun. Oh. May kanta ka ba? Wala po. TikTok na lang tayo. Di po ako sumasayaw. Wala kang TikTok na alam. Tuturuan kita. Ito. Dami yung grrr. Mga kurakot kayo, dami yung grrr. Ganon. Naku, iti-TikTok nila ako. Salamat, Daxen, ha? Thank you po. Thank you. Maraming salamat ulit, Daxen. Ma'am Teresita, salamat din po. Salamat po. Salamat po. Yes, Mr. Rato Maraulio! Thank you. Okay, Ano pangalan mo? Ano pangalan? So, ang hindi ko nalalaman sa'yo, Atom, kung meron ka bang
bubog. Grabe, ang hirap naman. Unang tanong pa lang.